Ang nakakakilabot na resulta ng water divination test na isinagawa ng ika-4 na prinsipe para ma-determine at matuklasan kung anong type ng Nen ability niya. Ang pinalabasan ng nangyaring gusot at ng pagsugod ni Camilla dito kila Benjamin at ang patuloy na pagpatay at ang pag-assassinate ng hindi pa rin makilalang Nen user nila Kurapika sa ginagawa niyang Nen lecture at ang pagkakatuklas ni Melody ng sekreto ng ika-10 prinsipe na itong si Katcho. Ang lahat ng yan at ang iba pang malalalim pang mga pangyayari sa chapter na ito ay maidi-discuss natin, pero bago yan, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring din ang bell button para automatic ma-notify kayo tuwing magre-release tayo ng bagong video tungkol sa Hunter x Hunter. Pero huwag na nating patagalin pa, let's go! Ang chapter na ito ay pinangalan ng Determination at sa pinakaunang panel, may kita natin na nandito na nga itong si Prince Hulkenberg para i-meet ang hari. Pero hindi siya talaga pinapayagan ng mga Royal Army. Hindi talaga siya binibigyan ng permiso at ng otoridad na makaharap at makamit itong si King Nasubi. Ipinayo sa kanya ng Royal Army na mag-antay na lamang daw itong si Hulkenberg sa susunod na Sunday sa susunod na banquet para doon sila magkita-kita muling magkakapatid kasama si King Nasubi. Na sinagot naman ni Hulkenberg na hindi daw ba nila naiisip na ang rason kung bakit nga nandito itong si Hulkenberg is that ang issue na gusto niyang i-resolve, ang gusto niyang i-apela dito kay King Nasubi ay hindi na makakapag-hintay pa ng ganun katagal. Kaya naman nakaisip ng ibang paraan itong si Hulkenberg. Sinabi niya na at the very least, ibigay man lamang daw sana ng Royal Army na ito o ng mga guards na ito ni King Nasubi ang letter na gusto niyang ipadala. Sa pangyayaring ito ay nandito din naman at present pa rin ang bodyguard na ipinadala ni Prince Benjamin para pagmatyagan itong si Hulkenberg. Sinabi din at nare-report ng bodyguard na ito na pinipilit at nakikipag-negotiate daw talaga si Hulkenberg sa Royal Army. Hindi naman nagtagal, sinagot at kinuha naman ng Royal Army ang letter o ang liham na ginawa ni Hulkenberg. Pero sinabi nila na kahit pa yon, hindi din nila masusunod ang gustong mangyari ni Hulkenberg. Hindi nila pwedeng ibigay directly kay King Nasubi ang liham na ito. Instead, maibibigay nila ito ay kay Morrissey, na ang Grand Chamberlain nitong si King Nasubi. Kung hindi kayo guys masyado pang aware sa term na yon, isipin nyo na lang na siya ang nagmamanage ng lahat ng mga bagay na tumatakbo sa residence nitong si King Nasubi. Kaya naman for that reason, hindi maipapangako ng guard na ito na makakarating ang kanyang letter papunta kay King Nasubi. Kaya naman isinasuggest niya talaga na i-keep na lamang daw nitong si Hulkenberg ang liham at ibigay niya ito kay King Nasubi sa susunod na banquet. Nang dahil dito, alam nitong si Hulkenberg na magkakagulo lamang kung ipipilit niya pa. Kaya naman kinuha niya na ulit ang kanyang letter pero sinabi niya sa Royal Guard na ito na hindi siya titigil. Babalik siya bukas. The same time at dadalhin niya ulit ang letter. Gagawin niya ito araw-araw hanggang sa dumating ang punto na pumayag na sila. Ganito katindi ang determinasyon nitong si Hulkenberg. Ang kanyang determination and will na mapigilan talaga na matuloy pa ang succession war. Pero wala naman siyang magagawa. Maaring dumating na lamang ang linggo at doon na talaga niya maibigay ang letter at makausap si King Nasubi, pero hindi talaga siya hahayaan ng royal troops na ito na makapasok. Then switching of scenes naman ay makakarating tayo ngayon sa Supreme Court na kung saan ay naririto nga itong si Prince Camilla at itong si Prince Benjamin. Nandito din itong si Cleopatra para magdesisyon at para magbigay ng hatol sa kaso ng dalawa. Dito ay pinagtatanggol itong si Camilla ng kanyang sariling bodyguard habang sinasabi ang ginawa nilang frame up. Sinabi ng bodyguard na ito ni Camilla na actually ang ginawa nitong si Prince Camilla is all an act of self-defense lamang. Dahil nabanggit nila na dahil lang nga daw sa pinagtangkaan na patayin nitong si Muse itong si Camilla, pinutukan nga siya nito ng mga baril at nakita din nila na duguan si Camilla previously, napilitan itong si Camilla na mag-fight back. Subalit tinangkang tumakas daw ni Muse at habang hinahanap at hinahabol ni Camilla si Muse ay nakasalubong niya si Wolfe at si Furikov. At dahil lang nga itong si Furikov at itong si Wolfe ay may hawak din namang sarili-sarili nilang mga baril at tinutukan itong si Camilla, natakot daw at natreten itong si Camilla kaya napilitan din siyang bumaril at putukan ng dalawa. Kaya all an act of self-defense, yun ang kine-claim ng kanyang lawyer dito. Pero sumagot naman dito itong si Balsabilco habang ipinagtatanggol naman itong si Prince Benjamin. Oo daw, nangyayari nga yun. Pero sa kaso naman itong si Prince Benjamin, nakaupo daw si Benjamin ng walang gamit na kahit na anong mga armas, walang kahit na anong baril, no sign of hostility. Pero pinagtatadtad pa rin siyang barilin itong si Camilla. That is not an act of self-defense daw.
Yun ay pagtatangkang patayin mismo itong si Prince Benjamin. At binigyang diin din itong si Balsamilco na hindi talaga nila itinatago si Muse. Kahit na alam naman natin lahat na patay na si Muse, of course, alam na alam din naman yun itong sila Balsamilco. Pero hindi nila pwedeng i-reveal na lang basta-basta ang tungkol sa Nen dahil lahat sila maguguluhan kapag ginawa nila yon. In-insist naman ng bodyguard nitong si Camilla habang sinasabi na hindi daw malabo na kailangan ding imbestigahan itong si Prince Benjamin dahil mismo ang bodyguard niya ang gumawa ng pagtangkang pagpatay kay Camilla. Hindi mawawala ang posibilidad na binigyan niya ng assassination order ang bodyguard na yon, kaya ganun ang ginawa nitong si Muse. And for that reason, humingi ng request ang bodyguard nitong si Camilla na i-search at halugugin daw ang buong quarters ng First Prince dahil baka doon nagtatago itong si Muse. Na sinagot naman itong si Balsamilco na kung ganun, nanghihingi din sila ng request na i-search at halughugin din ang loob ng quarters nitong sila Camilla. Being a fair and unbiased, sinabi ni Cleopatra na kung ganon, parehong hahalughugin ang parehong quarters ng dalawang prinsipe. Kaya naman hanggang hindi pa daw nahanap kung nasaan si Muse, ang dalawang prince na ito ay maiko-confine muna sa double VIP area under surveillance. Habang sinasabi na pwede naman daw nila ipagpatuloy ang protection services tulad na lamang na ginagawa ng mga bodyguards nila, pero mag-a-assign din daw itong si Cleopatra ng mga specific na individuals or ng mga troops na mag-escort sa kanilang dalawa. At dito nga ay nag-adjourn na ang korte at natapos na ang hearing. Sa pamamagitan nun, nagawang makatakas at makawala nitong si Camilla sa binabalak na pagkulong sa kanya nila Benjamin at nila Balsamilco. So may isip natin dito na hindi din naman pala ganun kawalang kwenta ang ginawang move ni Camilla. Meron talaga siyang backup plan kung sakaling mahuli siya. Pero ang hindi alam nitong si Camilla, although nakawala nga siya sa confinement na ginawa nitong sila Balsamilco at ni Benjamin, hindi naman niya alam ang katotohanan na naiwan sa kanya ni Muse ang kanyang ability. Nang dahil dito, mapagmamatsyagan siya nitong si Benjamin kahit saan siya magpunta, kahit na anong gawin niya, na nagpapakita lamang kung gaano ka-useful at kung gaano ka-effective ang ability ni Muse na ang secret window kahit napatay na siya. Ngayon makakarating naman tayo sa ikatlong araw at exactly 10:05 AM ay nangyari na naman ang inaasahan nitong sila Kurapika. May nabiktima na naman ang assassin at yun ay walang iba kung hindi ang isa sa mga bodyguards ni Prince Serednik na itong si Myuhan. Ipinasara agad nitong si Kurapika ang lahat ng mga pinto, ang pinto sa bedchamber at ang pinto papunta sa sala para maiwasan na magkalat pa ang mga white snakes at makapatay ng iba pang mga personals. Namatay itong si Myuhan sa pamamagitan ng parehong pagkamatay ng lahat ng iba pang mga individual bodyguards na inassassinate gamit ang silent majority. Kaya naman alam naman natin na kahit hindi pa sila aware na kagagawa nito ng silent majority, alam naman nila na it is the same assassin na gumawa ng pagpatay na ito. Dito din ay makita natin na namatay itong si Myuhan matapos niyang pumasok ng comfort room kaya walang nakakita sa nangyari sa kanya. Nakita na lamang nila na all dried up at wala nang kahit na konting amount ng dugo sa katawan nito. Nang dahil sa patuloy na pagpatay na ito, kinakabahan at natatakot na din itong si Queen Oito. Pero nireassure naman siya ni Bill habang sinasabi kay Queen Oito na huwag siyang mag-alala dahil as long as nakastick siya dito kay Bill, as long as nababantayan siya nitong si Bill, hindi sila lalapitan ng white snakes, hindi sila maa-assassinate dahil as they can see, hindi naman daw tina-target ng assassin ang mga marunong gumamit ng net. Tina-target lamang nito ang hindi marunong gumamit ng NEN dahil alam niya na specifically ang mga individuals na yon ay hindi kayang protektahan ang kanilang sarili mula sa isang NEN attack. Sa pamamagitan ng analyzation nitong si Kurapika na figure out niya na matapos daw ang pagsigaw ni Myuhan, nag-take lamang ito ng 10 seconds bago siya mamatay. Na alam naman natin na binanggit na ito ng user ng silent majority na mangangailangan ng 11 seconds para mapatay ang isang target kapag gagamitin niya ng sabay-sabay ang 4 na cursed white snakes. Pero dahil nga sa nakita naman natin na isinama ni Kurapika ang pagsigaw nitong si Myuhan sa pagbilang, nagmamatch naman yon sa 11 seconds. Dito din ay sinasabi nitong si Sakata na nasaan na daw ang isa pang natitirang ahas dahil 3 pa lang naman na napapatay niya at wala naman daw itong ibang susuutan sa loob ng CR. Na sinagot naman ni Kurapika na most likely dine-activate na ang ability kaya nawala na rin ang cursed white snakes. Subalit sa sitwasyon na ito, napapaisip na itong si Kurapika habang sinasabing hindi nila kailangang problemahin ang pagpatay sa natitirang ahas. Ang kailangan nilang problemahin at pagplanuhan ngayon ay kung paano nila i-explain ang sitwasyon. Dahil unang-una sa lahat, pagdating sa puntong ito, sila na ang pagbibintangan.
lalong-lalo pat nagkaroon nga sila ng argumento nitong si Myuhan. Nang dahil dito nagsimula ng mag-doubt at paghinalaan ng mga bodyguards na nag-aaral ng Nen ang ginagawa nitong si Kurapika. Kabilang na doon itong si Maor, ang captain ng mga bodyguard squad ng ikalimang prinsipe na si Tsubepa. Habang sinasabing plano daw tong lahat ni Kurapika, inimbitahan sila nito at para bang pinainan sila na tuturuan silang gumamit ng Nen habang ang plano daw talaga ni Kurapika ay patayin sila isa-isa. Nang dahil na nga sa hindi na din kinakaya ng mga bodyguards ang kanilang mga naiisip at sa dami ng mga pagkamatay araw-araw na lamang, nasabi nila na inisip daw talaga nila from the start na para bang it is too good to be true. Ang sinabi ni Kurapika at ang kanyang pangako na sa loob ng 2 linggo ay matuturuan niyang gumamit ng Nen ang mga bodyguards na ito. Dito din ay nabanggit nila na nakasama na din talaga sa kanilang countermeasures nitong sila Kurapika na hindi sila paalisin at ipagpatuloy ang gagawing klase. Dahil kung ika-cancel daw nila ang klase, mako-cover up nila Kurapika ang mga ginawa nilang pagpatay. At kung ipagpapatuloy naman daw nila ang klase, uunti-untiin naman silang ubusin ito, patayin isa-isa hanggang sa wala na sa kanilang matira. Kaya naman isinuggest ng mga kinakabahan at ng mga takot na bodyguards na ito na tawagan na daw nila ang Royal Army. Tawagan na daw ang Royal Troop para malaman na nila kung ano dapat ang gawin nilang solusyon. Nang dahil sa mga sinasabi at ng mga iniisip ng mga bodyguards na ito na tinuturuan ni Kurapika, nagsimula na ding mag-overthink maging siya. Habang iniisip na oo, tama daw at logical din naman ang iniisip ng mga bodyguards, pero hindi din niya naman mapapagtanggol ang sarili niya dahil alam niya na wala naman siyang sapat na ebidensya para i-prove na hindi sila guilty. Dito din ay naisip niya na kapag nangyari yun, kapag pumunta nga ang Royal Army at natuklasan nila ang tungkol sa mga assassination, maaari kahit na hindi mapatunayan at hindi naman talaga sila madiin, maseseparate naman sila nila Queen Oito, ni Prince Wobble, ni Bill at itong si Shimano. At kapag nangyari yun, hindi niya na mapoprotektahan ng dalawa. Kaya naman sa puntong ito, hindi man niya inaasahan, biglang sumingit itong si Bellarainte habang sinasabi na isang tanga at isang hangal daw itong si Myuhan. Bakit naman siya iihi? Ngayong alam nga niya na nasa enemy territory siya. Alam niya na napakadelikado. Bakit pa siya nagtangkang pumunta sa lugar na kung saan ay hindi sigurado ang kanyang seguridad? Nang dahil dito, nagsimulang tumahimik at makinig ang ibang mga bodyguards dito kay Bellarainte. Habang sinasabi nitong si Bellarainte na oo, alam nila at tanggap nilang lahat na oo, isang biktima at walang excuse ang pagkamatay ni Barrigan. Pero ang pagkamatay ni Myuhan, yun daw ay pawang dulot ng kanyang katangahan. Bakit pa kailangan niyang umihi? Dahil unang-una sa lahat, kaunting oras lang naman daw ang kailangan nilang ilaan para sa ginagawang lecture ni Kurapika. Sa konting oras na yun, bakit hindi pa daw magawang magintay at maging patient nila kung sana lamang daw ay nasa tamang pag-iisip itong si Myuhan at sumunod na lamang sa ginagawang lectures ni Kurapika, hindi siya mamamatay. Dahil unang-una sa lahat, they were separated nga daw into 3 groups tulad na lamang na ginawa ni Kurapika na paggrupo sa kanila. Kung sakali lamang daw na pagmamatyagan at babantayan nila ang isa't isa sa loob ng kanilang mga grupo, hindi daw magiging posible ang assassination na yon. Pero tulad nga ng ginawa ni Myuhan, umihi pa nga siya ng mag-isa. Kaya pawang katangahan at sariling kasalanan daw yun ni Myuhan. Nang dahil dito napalingon at napatingin itong si Kurapika kay Bellarainte habang iniisip na magiging isang napakalaking tulong ng ginagawa niyang convincing na ito. Pero dito ay sumingit naman itong si Maor. Habang sinasabing maraming salamat daw sa opinyon nitong si Bellarainte at sa impormasyon na sinabi niya, pero hindi nila mapagkakatiwalaan ang opinyon na manggagaling sa isang hunter. Dahil unang-una sa lahat, hindi nila pinagkakatiwalaan ang asosasyon at pangalawa, may kumakalat pa nga daw na conspiracy na maaaring ang mga hunters ay tinetake advantage lamang ang nangyayaring succession war para ma-take over ang Kakin Royal Empire. Na sinagot naman itong si Bellarainte na actually hindi daw ganun ang case. Most likely ang mga pangyayaring ito ang nagaganap na battle royale ay mas magbe-benefit pa nga daw sa mga bodyguards na hindi nanggaling sa asosasyon. Dahil unang-una sa lahat, alam naman natin na ang mga bodyguards nang mananalo sa succession war na ito ng prinsipe na magwawagi at makukuha ang trono ay magkakaroon ng mataas na posisyon sa mangyayaring susunod na administrasyon. Dito din ay inexplain nitong si Bellarainte na mali ang pagkakakilala nila sa mga hunters. Dahil unang-una sa lahat, wala silang pakialam sa kung ano man ang magiging outcome ng succession war. Kung ano man ang ibinigay sa kanilang job, kung ano lamang ang trabaho nila, gagawin nila yon at pagkatapos nun, hahanap na lamang sila ng pangalawang trabaho. Trabaho lang talaga, walang personalan, walang emosyon. Nang dahil dito, sinagot ng isa pang bodyguard itong si Bellarainte habang sinasabing bakit nga ba daw nandito pa si Bellarainte? Diba marunong na nga siyang gumamit ng Nen? Bakit nandito pa siya?
anong kwenta niya sa loob ng ginagawang klase ni Kurapika. Na sinagot naman itong si Belaryente na alam naman nilang lahat na pare-pareho sila ng trabaho, ang isecure at siguraduhin ang safety ng kanilang mga kliyente na ang mga princess. The same goes daw para dito kay Prince Mariam, kaya binabantayan siya nitong si Belaryente. At pangalawa, kahit hindi na sila magsinungaling lahat at magpaka-transparent na silang lahat, na hindi lamang daw ang pag-aaral lang din ang ipinunta nila dito kila Kurapika, kung hindi, para malaman din ang mga defenses at ang mga impormasyon, ang mga detail na magde-describe sa mga prinsipe. Nabanggit din dito ni Belaryente na kung natatakot sila, wala naman daw masamang mag-back out. Kung natatakot sila, bakit hindi sila umalis? Pero wag silang mandamay ng iba pang mga bodyguards na gustong matuto. Bakit nila sisirain ang ginagawang klase kung dahil lang naman sa natatakot sila? Wag silang mangialam sa gustong mangyari ng ibang mga bodyguards. Idinagdag niya pa dito na dapat daw tatawagin lamang ang Royal Army para mag-collect ng mga dead bodies, ng mga bangkay. Maliban dun, wala na silang kailangang gawin pang dahilan para tumawag ng Royal Army. Idinagdag niya din dito na kung sakali daw na balakin man ditong si Maor at ng bodyguard na ito na magsumbong sa Royal Army para pag-imbestigahan ang pagkamatay sa loob ng residence nila Wobble, pwede din naman daw magsumbong itong sila Belaryente at itong sila Kurapika para pa-imbestigahan din sila. Dahil unang-una sa lahat, walang sapat na ebidensya at hindi nila alam kung sino nga ang assassin. Nang dahil dito na-impress itong si Kurapika sa ginawang speech nitong si Belaryente habang sinasabi na mag-iintay daw siya. Kung sino man ang gustong umalis, pwede nang umalis at kung sino ang gustong magstay ay pwedeng magstay para ipagpatuloy ang ginagawa niyang pagtuturo. Hindi na din itinago ni Kurapika. Talagang tinawag niya itong si Belaryente habang sinasabing kailangan niya itong kausapin. Nakatingin at nagmamatsyag naman sa kanilang ibang mga bodyguards habang sinasabi nitong si Belaryente na sigurado daw ba itong si Kurapika dahil alam nilang dalawa na pareho silang paghihinalaan ng iba pang mga bodyguards. Na sinagot ni Kurapika na oo naman, alam niya yun pero wala na silang choice, pinaghihinalaan na lang din sila, wala na silang dapat pang isipin. And then dito nga ay nag-usap itong si Kurapika at itong si Belaryente sa dining area nitong sila Prince Wobble. Of course, nagpasalamat itong si Kurapika sa ginawa nitong si Belaryente pero sinabi naman ni Belaryente na okay lang yun, walang problema. Pero may kailangan din siyang tulong kaya ginawa niya yun. Sinabi nitong si Belaryente na kailangan niyang hiramin at nanghingi siya ng permiso dito kay Kurapika para mahiram itong si Bill for 10 minutes. Inexplain naman itong si Belaryente kay Kurapika ang tungkol sa residence ni Prince Mariam na alam naman natin na aware na itong si Kurapika. Pero as of now, mas marami pang impormasyon itong si Belaryente tungkol sa kanya dahil nga sa nagsagawa na sila ng parabang surveillance. Ginawa nila yon para ma-determine na isang one-way na separating space ability ang ability ng Nenbis ni Prince Mariam. Dito din ay nabanggit din naman ni Kurapika ang isang impormasyon na hindi pa aware ang iba na itong si Hanzo daw ay nagawang makabalik sa loob ng katawan niya kahit pa nakaseparate na nga ang space ng kanyang katawan sa kanyang doppelganger. Pero nabanggit din naman itong si Belaryente na magkaibang case naman daw yun. Kaya naman kung sakaling babalik daw si Belaryente, hindi din niya masisigurado kung kaya din niyang pumasok sa loob ng residence nila. Sa loob ng residence na kung saan naroroon sila Prince Mariam at hindi ang residence na kung saan ay naroroon ang Nenbis na nagbabantay. Now guys, ang rason dito kung bakit kailangang hiramin nitong si Belaryente si Bill ay hindi para sa makipaglaban, hindi para sa impormasyon na meron si Bill, kung hindi para magsilbing kausap nitong si Belaryente dahil alam niya na baka naririnig daw siya or baka one way lang din ang nagagawang paglabas ng impormasyon papunta sa residence. Dahil nakita naman natin sa previous chapter na naririnig itong si Belaryente mula sa loob pero hindi naman naririnig nitong si Belaryente ang mga pinagsasasabi ni Vergey at ni Bisky mula sa labas. Kaya naman naisip niya na pwede naman niyang sabihin ang mga impormasyon mula sa labas ng residence pero baka paghinalaan siya ng ibang mga bodyguards, baka titigan siya at pagkamalan siyang baliw na magre-raise pa ng suspicions ng ibang mga bodyguards. Kaya naisip niya na mas mainam daw na isama niya si Bill at palabasay na para bang nag-uusap silang dalawa. By that way, it will be much less suspicious at gagawin niya yon within just 10 minutes. Kaya naman sa loob ng 10 minutes na yon ay gusto niyang mag-buy time itong si Kurapika bago niya ipagpatuloy ang ginagawa niyang lessons. And of course, hinayaan ni Kurapika. Basta binigyan niya lamang ito ng palugit na 10 minuto. Then switching of scenes naman ay makakarating naman tayo ngayon sa residence ng 10th prince na itong si Cacho. Dito ay tinatawag niya itong si Melody habang sinasabi na kailangan daw niya nang magtuturo sa kanyang studies dahil nga sa alam niya na itong si Melody daw ang pinakabata
na sumunod mula sa kanyang edad, meaning itong si Melody daw ang pinakamalapit sa pagiging isang estudyante. Tinanong niya si Melody kung ano daw ang kanyang paborito at ang kanyang pinag-e-excella na subject. Dahil kung ano man yun, gusto nitong si Kakcho na turuan siya ni Melody ng subject na yun. Dito naman ay nagtaka itong si Melody na dahilan kung bakit medyo nagalit itong si Kakcho. Habang sinasabi na porke daw ba alam nitong si Melody na nag-e-engage sila sa isang battle royale and eventually mamamatay din naman daw itong si Kakcho, bakit daw mag-aaral pa siya? Na sinagot naman ni Melody na hindi naman daw yun ang tumatakbo sa kanyang isip. Now kung ganun daw, bakit daw hindi na lang sabihin itong si Melody kung ano talaga ang kanyang the best na subject? Pero habang nangyayari ito, merong ibang bagay na naririnig itong si Melody at yun ay ang mosquito na i-explain natin mamaya. Sa pamamagitan ng tool or ng equipment na yon na tinatawag ng mosquito ay nakakapag-create ng high frequency sound ang isang tao or ito nga si Kakcho. Sa pamamagitan ng sound na yon, nakakapag-create siya ng isang pattern, more likely a Morse code. Pasimpleng ginagamit itong si Kakcho ang Morse code para makapag-send ng isang sekretong mensahe dito kay Melody. Habang sinasabing kung naririnig daw siya at kung nai-interpret ni Melody ang ginagawa niyang mensahe, sabihin at isagot daw ni Melody na ang kanyang paboritong subject ay ang music. Na of course, sinagot nitong si Melody. Habang sinasabing hindi daw siya very good when it comes to education at sa academics, pero ang paborito at ang pinaka-pinag-e-excellan niyang subject ay ang music. Therefore confirming kay Kakcho na nai-interpret at naiintindihan niya ang mensahe nito. Dito ay hindi naman nagpahalata itong si Kakcho at si Melody. Habang ipinapakita pa nga dito ni Kakcho na nagagalit at naiinis siya dahil walang kwentang subject naman daw ang music. Nang dahil doon pinalayas niya na ulit itong si Melody. Pero ang katotohanan alam naman natin na hinahanap lamang ni Kakcho ang kung sino mang very cunning, ang kung sino mang kayang bumasa ng kanyang mga mensahe at pinaalis din niya yon para hindi na mahalata at hindi na sila mahirapan pang magpeke ng kanilang mga statements. Pero dito ay ipinagpatuloy pa rin ni Kakcho ang ginagawa niyang pag-send ng mga Morse code para malaman itong si Melody ang kung ano mang gusto niyang sabihin. At sa pamamagitan nga ulit ng Morse code ay naibigay niya ang kanyang mensahe kay Melody na nagsasabing kitchen, cupboard, bottom left. Na agad namang napansin nitong si Melody na talagang gustong ipahiwatig nitong si Kakcho. Sinunod at pinuntahan niya ang tinuturo nitong si Kakcho at doon ay nakita niya ang isa pang mosquito. Ang mosquito niya guys ay ang nabanggit natin kanina na nag-create ng high frequency sound na magagamit nga nila para hindi marinig ng iba pang mga adults at para makapag-send ng Morse code. Dahil kung ito nga lang naman si Kakcho ang merong mosquito, paano naman makakapagbigay ng replies at ng mensahe itong si Melody para may continue ang kanyang conversation? Nang dahil dito, na-realize nitong si Melody na talagang hindi totoo ang pinapakitang pagiging masamang ugali nitong si Kakcho. Na-realize din niya kung gaano katindi ang ginagawang mga paraan nitong si Kakcho para makasurvive sa gaganapin na succession war. Na isang biktima lang din talaga itong si Kakcho ng tradisyon ng royal family ng Kakin. Kaya naman at this point, nangako at isinwear nitong si Melody na ililigtas niya itong si Kakcho. But switching of scenes, makakarating naman tayo ngayon sa third prince na itong si Zhangli. Habang hawak-hawak pa rin ang coin na nalaglag previously sa nakaraang chapter. Dito ay hindi man sinabi ng bodyguard nitong si Benjamin ang katotohanan, naisip at itinanong pa rin nitong si Zhangli na kung sakali daw na nanggaling ito sa kanyang Nenbeast, ano daw ang epekto nito? Ano ang magagawa nito? Na inexplain ng bodyguard nitong si Benjamin na meron itong dalawang possibilities. Kung ito ay isang conjured na material na nanggaling sa kanyang Nenbeast, the first possibility is that it can be used in its usual or common use. Meaning kung isa itong weapon, magagamit ito bilang isang sandata. Kung isa itong tool, magagamit ito for its usual intended use. At ang pangalawang possibility naman is that pwedeng ito ay magbigay ng isang unique na effect, isang supernatural na ability, given na ang kung sino mga tao na humahawak nito ay mamimit ang conditions na nare-require. Pero base daw sa design ng coin na ito, walang kahit na anong design sa buong mundo na katulad ng design na nasa hawak-hawak na coin nitong si Zhangli. Kaya naman it is not the former. Hindi ito ang first possibility, kung hindi ang second possibility na magbibigay ito ng supernatural abilities given na magagawa nga ang hinihingi nitong kondisyon. Na para bang ang coin na ito ang magsaserve as a catalyst
para makapagbigay at makapag-lend ng supernatural abilities, or sabihin na natin na makapagbibigay siya ng Nen ability sa kahit na sinong makakasunod sa kondisyon nito. Na nangangahulugan na ang Nen ability ng Nen Beast nitong si Zhonglei ay isang Conjurer compound type, na kung iisipin natin kahit pa given na ito nga ang type ng Nen ability ng Nen Beast, hindi ito limitado dito dahil makapagbibigay pa siya ng various different abilities depending sa kung ano man ang maibibigay sa kanyang coin. Pero hindi din naman yun ganun kadali dahil kailangan din nilang sundin muna ang mga kondisyon bago nila mag-gain ang abilities na yon. But switching of scenes, makakarating tayo ngayon sa 11th prince na itong si Fugetsu. Makita natin dito na ngayong nasa day 4 na nga ay nagawa niyang maisamon ulit ang door o ang portal na ginamit niya para mabisita itong si Kakcho. Dito ay na-realize nitong si Fugetsu na maaari ang dahilan kung bakit hindi niya ito masamon kahapon is that meron itong limit na 1 use per day. Pero hindi ganoon kasimple, mas detalyado pa ito. Dahil unang-una sa lahat, nangyayari daw ba yun na kailangan lamang na within 2 days kahit na hindi ganoon kalayo ang pagitan as long as magkaibang araw? O kailangan daw ba talagang mag-intay ng 24 hours nitong si Fugetsu bago niya magamit ulit ang ability? Ang pangalawa sa gustong matuklasan nitong si Fugetsu is that kaya daw ba niyang pumunta sa kahit na saang lugar gamit ang ability na ito? Dahil hindi pa naman niya ito natetest the second time, ito pa lamang ang pangalawang beses na maisamo niya ang doorway. At hindi din niya alam kung magiging posible daw ba na itakas itong si Kakcho kung sakali man na posible yon. Isa pa sa iniisip nitong si Fugetsu is that kung pwede ba niyang isama ang ibang mga tao sa loob ng doorway. Kung pwede ba niyang bagu-baguhin ang kalalabasan or ang magiging exit matapos niyang pumasok sa entry, o kung pwede bang bumalik ulit siya sa exit para bumalik sa entry matapos niyang lumabas dito. Kung pwede daw bang bagu-baguhin niya ang lalabasan niya na lagusan or exit kahit na nasa loob na siya or on the way na sa tunnel, or kung pwede daw bang habang pagkapasok niya sa loob ng exit para bumalik, ay ilipat naman niya ang entry na kung saan ay lalabas sila para tumakas. Napakarami ng possibilities, napakarami ng gustong matuklasan nitong si Fugetsu para magawa niya ang escape route nila nitong si Kakcho. Pero naisip din niya na kailangan muna niyang gawin ang trial and error para masigurado. Dahil hindi niya pwedeng basta-basta gawin yon, dahil kapag nahuli sila ng royal troops, mas malala at mas masama pa ang kalalabasan nito. Pero para maging safe ang gagawin niya na trial, sinubukan niya na isamon din ang exit katabi lamang ng entry para kung sakali man na magpalpak, magagawa din naman niyang lumabas sa same area pero hindi niya magawang maisamo ng exit. Kaya naman naisip nitong si Fugetsu na possibly lalabas lamang ang exit once na nabuksan niya na ang entry. Napakarami talaga ng mga factors na hindi niya pwedeng gamitin ang ability na ito ng walang mastery at ng expertise. Then switching of scenes, makakatating tayo guys sa pinaka-aantay niyong parte ng chapter na ito, ang residence ng 4th prince na si Serednik. Dito ay nagre-report ang kasama or ang kapartner ni Myuhan na mag-aral lang na kasama sila Kurapika. Inireport nito kay Serednik ang tungkol sa pagkamatay ni Myuhan na although it is confirmed na ang pumatay kay Myuhan ay isang Nen-user, hindi naman nila ma-pinpoint at ma-specify kung sino ang killer na yon. Hindi nila alam kung sino sa loob ng 21 na mga personnels na nasa lugar kung sino ang gumamit ng cursed white snakes para patayin si Myuhan at ang iba pa. Nang dahil dito, tinanong ng bodyguard na ito kung dapat daw bang magpatuloy pa siya sa ginagawang lecture ni Kurapika. Pero ibinalik sa kanya ni Serednik ang tanong, ano daw ba sa tingin niya? Na sinagot ng bodyguard na actually, kahit na daw napaka-fatal ng ginagawang pagpatay ng assassin, effective lang naman daw yun kapag alone at walang kasama ang mga target nito. At dahil nga nag-form naman ng mga groups itong si Kurapika para bantayan ng isa't isa, maaring makaligtas at hindi naman sila targetin ulit ng assassin na yun. Pangalawa, nang dahil na daw sa nagbigay din naman ng pangako at ng limit si Kurapika na sa loob ng 2 weeks ay matututo silang gumamit ng Nen, bakit daw hindi na nila i-risk? Bakit hindi na nila tapusin ang loob ng 2 weeks na yon? Para kung sakaling matuto sila din great, at kung hindi naman, okay lang din dahil maikling oras lang naman yun. Ayon din sa bodyguard na ito, most likely hindi nagsisinungaling sila Kurapika. Hindi daw siguro nang galing sa residence o sa squad ng 14th Prince ang killer. Dahil unang-una sa lahat, ang goal ng mga nanggaling sa Hunter Association ay ang i-escort at ang samahan lang naman ang mga prince papunta sa Dark Continent. Matapos yon, tapos na ang trabaho nila, wala na silang pakialam sa kung ano man ang magiging outcome ng laban sa gitna ng royal family. Nang dahil doon, maaring ang rason daw
kung bakit gustong turuan nitong si Kurapika ang ibang mga bodyguard na gumamit ng Nen is that para magkaroon ng stalemate. Dahil kung sakaling marunong sila lahat gumamit ng Nen, hindi sila basta-basta magpapatayan, magiging wary at magiging mapagmatsyag sila sa isa't isa na magbibigay ng sapat na oras para makasurvive ang lahat ng prinsipe at makarating silang lahat ng ligtas papunta sa Dark Continent. Na sinagot naman ni Serednik na actually nag-agree naman daw siya sa sinabi ng bodyguard niya na to. Pero hindi daw ba iniisip ng bodyguard na ito na pwede at mataas ang possibility na ang iilan sa kanila ay marunong mag-manipulate or mga manipulators nga, at ang kondisyon para ma-execute ang pag-manipulate nila ng isang individual ay ang teaching o pagtuturo, na nangangahulugan na pwedeng ang ginagawang pagtuturo nitong si Kurapika ay isang way niya lamang para magkaroon ng trigger na ma-manipulate niya ang ibang mga bodyguards na tinuturuan niya. Dito ay kinabahan nga itong si Teta habang iniisip na at this point, sa sobrang talino nitong si Serednik ay na-exceed na nito ang abilidad nitong si Teta pagdating sa isang importanteng factor sa Nen Combat. At yun ay ang pag-e-expect ng mga hindi inaasahan na pangyayari. Dahil dito nga ay nakikita at ine-expect ni Serednik maging ang bagay na hindi inaasahan at hindi ma-predict nitong si Teta. Given na itong si Teta nga ay marunong gumamit ng Nen at itong si Serednik ay hindi. Pero mas para bang may alam pa itong si Serednik sa mga pwedeng maging worst case scenario. Dito din ay makikita natin na may tapal na ang pisngi nitong si Teta dahil nasugatan siya, na alam niya at aware din naman siya na maaring dulot ng Guardian Spirit Beast or ng Nen Beast nitong si Serednik. Di pa niya alam kung ano ang may dudulot nito, pero it must be a requirement daw for a certain something na hindi niya pa kayang i-pinpoint as of the moment. Pero dahil doon, dahil nakita nga nitong si Serednik na buo ang will at buo ang loob ng kanyang bodyguard na bumalik para mag-aral ng Nen, sinabihan niya ito na okay, kung yun ang gusto mo, walang problema. Pero bibigyan niya ito ng isang kondisyon. Sa pinakahuling araw, sa last day ng pagtuturo ni Kurapika, para masigurado na hindi siya manipulated, kailangan niyang bumalik nang may daladalang proof na siya ay inosente, na siya ay nasa panig pa rin ni Serednik. Nang dahil dito, kinabahan ng bodyguard pero wala na siyang magagawa. Nasabi niya na ang dapat niyang sabihin, kaya bumalik na siya para ipagpatuloy ang pag-aaral kila Kurapika. Dito naman ay biglang ipinagpatuloy na nitong si Serednik ang pag-aaral ng Nen kasama si Teta. Pero dito ay naiisip na ni Teta na medyo mas lalong lumalala pa ang sitwasyon. Pero konting oras na lang naman daw, ang kailangan lang niya magawang maituro dito kay Serednik ay ang gumamit ng Zetsu. Dahil kapag nagawa na yun ni Serednik, hindi niya na kailangang matutong gumamit ng iba pang mga abilities. Magagawa na niyang makita ang mga Nen Beast. Pero biglang in-insist nitong si Serednik na bakit daw hindi na nila gawin ang water divination, ang way at ang method para ma-determine kung anong klase ang Nen type or ang Nen ability ng isang Nen user. Sinabi naman dito ni Teta na hindi pwede, na hindi sila pwedeng magmadali at mag-jump ng mga steps dahil mas lalong mahihirapan at maguguluhan lamang ang isip nitong si Serednik kapag ginawa nila yon. Pero sinabi sa kanya ni Serednik na napakadali naman daw ng mga pinagagawa ni Teta. Alam niya na napakadali nun dahil kayang-kaya niya yung gawin. Kailangan na daw talaga nila mag-proceed sa mas advanced na mga steps, na naisip naman dito ni Teta na honestly, mas maganda din naman daw pala. Hindi naman magiging disadvantage yun para sa kanya dahil kapag na-figure out niya kung ano ang Nen ability type nitong si Serednik, makakagawa pa siya ng countermeasures. Makakabuo pa siya ng mga plano para i-delay pa ang pagka-awaken nitong si Serednik at para mapigilan pang mas maging dangerous ito. Kaya naman sinabi ni Teta na although hindi siya nag-agree, pero dahil mapilit daw itong si Serednik, gagawin nila yon. At dito na nga nangyayari ang hindi inaasahan ni Teta. Nakita naman natin previously ang nangyari sa ginawang water divination ni Pito. Nadurog at naglaho lamang ang leaf na nasa water nang ginawa ni Pito ang kanyang divination. Pero alam naman natin kung gaano ka-dangerous, kung gaano ka-delikado at kung gaano ka-evil ang naging Nen nitong si Pito. Pero pagdating dito kay Serednik, hindi lamang ang dahon ang naapektuhan. Halos parang nabubulok at bumubula maging ang tubig sa ginagawa nilang water divination. Matapos ito makita ni Teta, hindi lamang siya natakot at kinabahan, hindi na din niya alam kung ano ang kalalabasan ng ginagawa niyang pagtuturo. Dito niya naisip na baka mali ang kanyang desisyon na mag-initiate na turuan pa itong si Serednik. Dahil although hindi niya pa ma-specify at ma-pinpoint kung anong ability nitong si Serednik base sa naging outcome ng ginawa nilang water divination, isa itong specialist. At kahit na hindi nga nila alam kung ano pang ability ni Serednik as of the moment, one thing is for sure, that it's sinister.
isang sinister na Nen ability, isang demonic at nakakatakot na abilidad na talaga namang nagpakaba kay Teta magmula pa lamang sa water divination. Just imagine kung anong klaseng nakakatakot na ability ang meron itong si Serednick. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. At konting spoilers guys, next chapter ay makikita na natin ang reunion sa gitna ng spiders at ang gagawin nilang plano, ang gagawin nilang search and hunt para patayin si Hisoka. Para ma-update at ma-notify kayo pag release natin ng video na yon, siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para lumabas na lang yon sa inyong notification bar. Also guys, we have an official Facebook page at official TikTok account para palagi kayong updated sa announcements para sa channel at para sa Hunter x Hunter series. Shoutout sa mga napakatinding mga supporters from the previous video guys. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.